Hi, hello! Tara, samahan niyo uli kami sa aming pangalawang DIY international trip. Ito na yung araw ng flight namin papuntang Hong Kong at para hindi kami nagmamadali, 3 hours before our flight, nandito na kami sa airport. Okay na rin lahat ng requirements namin. Nakapag-fill up na ako ng travel declaration via eGov app. Para mas madali, sa eGov app na rin ako nagbayad ng travel tax for 1,620 each. By that time, tapos na kami niyan sa immigration. Sa aming tatlo, walang tanong. Sa daddy lang, isang question kung saan siya nagwo-work, then stop. Kaya nakaupo na kami at relax na dyan while waiting sa announcement ng aming boarding gate. Boarding time na, ayan si Cyrus, nag-refill muna ng water bottle niya bago kami sumakay ng eroplano. Anyway, ito lang yung dala namin, carry-on luggage size, tag-iisa kami na tag 7 kilos. Ibig sabihin, lahat to hand carry, kaya wala kaming i-check-in na luggage. Buti na lang considerate yung nagbigay sa amin ng boarding pass kasi pinagsama niya kaming family, magkakatabi lahat. Ang Cebu Pacific kasi may extra fee pa yan kapag may seat selection. At bilang frequent domestic traveler naman tayo, hindi ko ina-avail yan dahil may diskarte dyan. Ang diskarte, isaagahan mo lang talaga pumunta dun sa check-in counter. Yung tipong marami pang available seats para mabigyan kayo ng assigned seat nyo na magkakatabi kayo. Then after 2 hours and 25 minutes, we safely landed in Hong Kong International Airport. But wait, wala pa tayo sa ating destination. May onting plot twist lang sa travel namin na to dahil hindi kami mag-e-exit sa Hong Kong immigration. Yes, we landed in Hong Kong pero hindi muna kami mag-Hong Kong. From Hong Kong International Airport, diretso na kami ng Macau. Sa mga hindi nakakaalam, traveling to Macau from Hong Kong Airport without passing through the immigration is free. Once you land in Hong Kong Airport, follow the sign Mainland Macau. Once mahanap mo na ang Macau bus counter, show them your airline tickets, boarding pass, and luggage tags. After noon, binigyan na kami ng sticker at pinapadikit sa mga damit namin para ma-identify kami pagpasok namin sa boarding gate ng bus. Ganito naman yung bus ticket na ibinigay sa amin. Alam nyo ba ngayong 2026, pwede nyo pa rin itong ma-avail? From January to December 31, 2026 ay free pa rin ang bus ride from Hong Kong International Airport to Macau. Kapag may check-in baggage naman kayo, don't worry, they also help you to transfer your baggages to the bus. Once binigay nyo yung bag tag nyo, sila na mismo ang kukuha ng luggage nyo from the airline going to the boarding gate ng bus. Ayan na yung itsura ng waiting area ng bus going to Macau. Sa left side niya, nandyan yung conveyor, dyan ibabag drop yung mga nakuha nilang luggage dun sa aircraft na pinanggalingan nyo. Boarding time na, dito mag-i-issue naman sila ng bus ticket at bababa tayo para sa train ride. Yes guys, tama yung rinig nyo na merong 10 minutes sa train ride going to bus station. Kung katulad namin kayong first time dito, don't worry, hindi kayo maliligaw dahil packed with arrows and signs at may staff din everywhere na literally mag-guide sa inyo. After 10 minutes, nandito na nga kami sa bus gate. Grabe ang impressive, sobrang organized nila at sobrang tourist friendly. Makikita mo rin na systematic sila. May lalaking staff na naka-assign sa loading. Siya na rin yung maglalagay ng luggage nyo sa ilalim ng bus. Then may isa pang nag-assist sa passenger para sure na tama yung bus na sasakyan nyo. Pagdating namin sa Macau, diretso na kami sa immigration. Very smooth lang. May isang question lang sila. Usually, tinatanong kung kailan yung balik. After that, scan ng passport isa-isa. Parang pass-through lang talaga. By the way, 45 minutes lang ang naging biyahe namin from Hong Kong International Airport papunta dito sa Macau. Take note lang guys, kung may passport cover kayo, kailangan tanggalin muna before immigration dito sa Macau. Kasi ayaw nila or hindi nila ina-allow na i-scan yung passport ng may cover.